am Marisol Marquez and I am here to interview Ms. Rochelle Anco, the manager at Shakey's. So she has experience in food service and leadership. And we're also looking forward to hearing more about her background and what she can bring to us. So, Ms. Rochelle, can you introduce the FMU establishment? FMU establishment here in Shakey's. This is a casual dining restaurant. This is a 24-hour store located at one of the prestigious university in the Philippines, University of Santa Cruz. This food industry has ang benta niya is amounting, nag-average siya ng 300,000 per day. So talagang ultra high siya when it comes sa mga ibang food industry dito sa Manila, around University there. Ms. Rochelle, can you also walk me through how you determine your purchasing needs, like typical week or month? Dito sa Shakey's kasi, ang ordering kasi ng mga stocks namin is per week siya. Dito sa Shakey's Espanya, since 24 hours store kami, 3 times a week kami nade-delivery ng mga goods namin. Hiwa-hiwalay siya, iba yung frozen, delivery, iba yung mga dry delivery namin, then iba din yung mga ibang collaterals namin for marketing, for promos, pero yung mga promos namin, allocation. Ang in-order lang namin na usual talaga is yung frozen namin, mga skins, for pizza, gano'n. Bali, nagpo-forecast kami, by week siya, depende sa sales namin. Kasi ang sales kasi namin is minsan up, minsan high. Katulad ngayon, si UST kasi is bakasyon sila. So si UST kasi yung market namin. Tapos yung ibang university din. So, wala si UST. So, tawag din ang sales namin. So, nagpo-forecast kami, siguro nag-a-adjust kami ng namin. For example, itong day na to, Thursday, ang target sales namin is 250,000. Kaya lang kasi, minsan di namin na-hit. Ang gagawin namin, i-adjust namin siya sa following week. Then, nag-check din kami kung ano yung last year na sales, kung ano ba yung parang events, ano yung events na yun. Ms. Rochelle, how about po yung if you're going to adjust your purchase to account for seasonality, holidays, local events, or special promotions? Kaya nga, as I said kanina, pag may mga may mga special events kami, bali, chine-check namin siya versus last year na sales. For example, itong date na to, for example, June 26. Ito-double check namin last year kung ano yung event or kung ano yung parang special day or kung magkano yung benta namin noon at saka kung anong araw siya pumatak. Kasi dito kasi, ang talagang malakas namin sales is Thursday, Friday, and Saturday. Si Sunday, common na minsan kasi, ang Sunday kasi namin, ang common namin is mga mag-promote na parties, mga reservations, yun talaga yung regular na sales namin for Sunday. Mas, how do you identify also for selecting suppliers? Like, what are the most important criteria, like price, qualities? In terms of supplier kasi, ang nakakausap kasi talaga namin, ng supplier namin is yung sa head office namin. So, minsan kami, sa operation, pwede din naman kami magbigay sa kanila ng magbigay ng tawag dito, na ito yung supplier na maganda. Chine-check namin din kung paano yung quality ng nila, kung yung quality ng product nila, kung pasok ba siya sa standard na kailangan namin i-serve doon sa guest namin. Can you describe to us your process for negotiating prices and deals? Sa negotiating kasi, bidding kasi yan. Kumbaga, yung mga stocks na yan, for example, itong mga roast, veggies, may mga supplier na pupunta sa office namin, magbibid sila kung sino yung pinakamababang price,
pinakamagandang quality. Kumbaga, meron kasing pricey pero maganda yung quality. Meron namang mababa yung price mo pero maganda yung quality. Meron namang mataas yung price, pangit yung quality. So yung ano namin kasi, yung pinaka-head office kasi namin, nagbe-base nila, syempre, sa good quality na isuserve namin sa guest natin and kung ilang araw yung syempre na aabutin na magagamit sa operations. So, paano naman po siya sa payment terms with your suppliers? Sa payment terms, ang ano ko siya, ang alam ko dyan is monthly yung ano nila, monthly yung payment terms nila. Hindi siya yung every deliveries. So, paano naman yung gonna maintain good working relationship with your key suppliers and how often are you communicating? Sa communication, siguro weekly, kasi nga weekly yung ano namin yung pag-order namin sa kanila eh. Kasi dapat maganda rin yung ano nila, yung service, hindi na-delay yung pag-deliver ng stocks. Lalo na food industry ko, so yung flow ng stocks talaga, mabilis talaga siya. Lalo na kung yung store mo is mabenta talaga. So, paano naman po yung typically used for formal contracts with your suppliers or meron po bang mga arrangements like informal? Sa arrangement regarding sa contract, siguro, ano yun, sa pag-uusap nung ano namin, sa head office namin, sa mga store accounting, doon sa supplier namin, kung paano yung contract nila sa pagbibigay nila. So, can you describe also the step-by-step process of placing an order, identifying the hit and confirming the visit? Sa ano kasi, sa ordering kasi, kami dito, ano kami, ayun na, 3 times a week kami nag-order. So, Monday, Thursday, and Saturday yung delivery namin. So, may cut-off kami. For example, yung ordering namin for next week, ang cut-off mo is Tuesday until 12 p.m. lang siya. Beyond that, hindi ka na makakapag-order unless mag-order ka ng special order, pero mas malaki yung bayad mo sa tracking. Kasi iba yung supplier namin sa tracking. Iba din yung nag-deliver namin sa tracking. So, like, how frequently do you place orders for different categories of items like fresh food, fresh produce versus like dry goods? Yun nga, every week din siya. Si dry kasi namin, once a week lang siya. Pero yung mga frozen goods namin is 3 times a week. What about your standard procedure when it comes to delivering the items? Who are they responsible for receiving goods? Sa receiving of goods, ang ano talaga siya, ang responsible doon is i-manage your own traffic and stock lang. Kasi dapat upon delivery, checking ng mga products, i-complete, ipasok sa standard, and pasok yung quality na i-deliver nila sa amin. Dapat, may 10-minute rule kasi kami sinusunod. Dapat, upon arriving, dapat within 10 minutes, maayos na siya sa mga sa mga storages niya. What about the process for that? If there's a discrepancy such as like short shipment or incorrect item, like, or subpar quality. Pag ganun, sa mga quality ng products, hindi naman siya nare-receive. Then dapat, kinabukasan, mapalitan siya. Kasi naka-project na kasi yung namin, yung needs namin and yung stocks namin. Sa mga mga kulang, ang ginagawa nila, the next delivery day, sinasabay nila. Pero, na-heads up namin dun sa head office namin na kulang yung deliver. Kasi meron kasi kami system na doon namin nire-receive yung mga ordering namin. Kung hindi siya tali. For example, ang order namin is 100 packs ng chicken. Ang dumating lang is 90 packs, so kulang ng 10. Hindi mo namin siya i-receive sa system. Kasi nakikipag-coordinate naman yung tracking or yung supplier na next delivery po, ibabalik naman. Pero yung pinaka-receipt, delivery receipt, hindi namin pinipirmahan, hindi namin pinabalik sa kanila, copy nila. Kasi ayun yung namin kumbaga parang ayun yung
proof namin na mabalik talaga nila yung item. Kasi kung hindi, charge shopping yung secure na bisita. Is there also a formal budget for the procurement? Like, how do you track the spending this much? Sa budget kasi, ang nagkakaano lang yan ng head office tayo at saka yun between sa procurement namin. Kasi inano din, hindi basis din kasi nila yung sales namin. Doon din nagbe-base. Bali sila po yung hawak. May hawak ng budget. Sila yung hawak. Kung ano lang yung i-base or itatalaga nila sa store na to. So, what are the biggest challenges or frustrations you currently face in your procurement process, like price volatility or supply chain disruption or supply reliability? Sa amin kasi dito, ang common naman na nagiging problem sa mga deliveries. For example, yung truck nasira, dala nila yung goods. So, dapat maano nila agad yun para ma-deliver sa amin. Naabot ng gabi, kasi dapat ang delivery sa amin, since 24 hours store kami, dapat morning pa lang, i-deliver nila agad. Kasi maabot ng gabi, napakalit, sa traffic, or nasiraan ng truck, i-deliver pa nila sa ibang truck, kung may available. Miss, if you could change one thing about your current procurement process, make it better. Sa procurement kasi, yun, sa head office na kasi talaga siya eh. So, kumbaga sa amin, babagsak na lang talaga yung mga goods and so, kami na lang yung mag-check kung okay ba yung mga goods at saka yung mga stocks na yung sa amin. Last question. So, looking back, what is the most important lesson you've learned about procurement with the food and beverages? Dito, kung ano yung kasi ito ultrahay kasi talaga pagod mo talaga ano talaga siya pero worth it naman kasi nakakaserve kami ng maayos, nakakapagbigay kami ng kumbaga ng good service sa mga guests namin na bumabalik-balik. Thank you so much po. Again po, thank you so much for watching. I'm Marisa Marquez and I am with Miss Rachel. Thank you.